amoy ng barnis at bagong putol na nara. Iyon ang pabango ng aking mundo, ang amoy ng aking mga pangarap. Dito sa maliit kong talyer, sa Dos Disenyos, hinuhubog ko hindi lang ang mga piraso ng kahoy, kundi ang kinabukasang ipinangako ko sa kanya. Sa bawat hagod ng liha sa matigas na kamagong, sa bawat pukpok ng maso, ang mukha ni Jade ang nakikita ko. Ang nangitiin niyang kayang magpaliwanag kahit sa pinakamadilim na sulok ng pagawaang ito. 5 taon na kami. 5 taon mula nang isumpa ko sa harap ng Diyos na ibibigay ko sa Kanya ang lahat. At sa bawat araw, iyon ang pinanghahawakan ko. Gabi na. Pero patuloy pa rin ang aking pagtatrabaho. Isang espesyal na piyesa ang aking tinatapos. Isang vanity mirror na gawa sa pinakamatibay na yakal na may mga inukit na bulaklak ng sampagita sa paligid. Regalo ko para sa aming anibersaryo. Simple lang, pero alam kong pinapangarap niya ito. Ito ang paraan ko ng pagsasabing mahal kita. Hindi sa mga salita na madaling bitawan, kundi sa gawa na pinaghirapan at pinaglaanan ng oras. Habang pinapakinis ko ang huling gilid, bumalik sa isip ko ang araw ng aming kasal. Ang mga mata niyang nagniningning, puno ng tiwala at pag-asa. Ipinangako ko sa sarili ko, hindi ko papayagang mawala ang kislap na iyon. Nang umuwi ako, nadatnan ko siyang nakaupo sa sofa, abala sa kanyang telepono. Ang ilaw mula sa screen ang tanging nagbibigay liwanag sa kanyang mukha at may kung anong lungkot sa kanyang mga mata na hindi ko mawari. Jade, mahal, tawag ko. Bit-bit ang regalong maingat kong binalot. Napalingon siya, pilit na ngumiti. Lino, gabi ka na naman. Kumain ka na ba? Hindi pa, hinihintay kita. Inilapag ko ang regalo sa kanyang harapan. Happy anniversary, mahal ko. Binuksan niya ito at sa isang saglit, nakita ko ang kislap na hinahanap ko. Ang ganda, Lino. Salamat. Nyakap niya ako, ngunit ang yakap ay tila kulang sa init, mabilis at panandalian. Bumalik siya sa pagkakaupo habang ako'y nanatiling nakatayo, hawak ang lamig na iniwan ng kanyang yakap. May problema ba? Tanong ko, umupo sa tabi niya. Nagbuntong hininga siya, ibinaba ang telepono. Wala naman, pagod lang siguro. Lino, nakita ko kanina si Tintin, yung kaibigan ko. Ang ganda ng bago nilang bahay sa Alabang. Ang sasakyan nila, bago rin. Minsan, minsan naiisip ko lang, kailan kaya tayo magiging ganoon? Ang mga salitang iyon ay parang maliliit na karayom na tumusok sa aking puso. Alam ko. Alam kong hindi ko pa naibibigay sa kanya ang buhay na nararapat sa kanya. Ang bahay na ito, ang maliit naming espasyo, ay puno ng pagmamahal, ngunit kulang sa karangyaan na nakikita niya sa iba. Magtiis ka lang, mahal. Malapit na. May kausap akong malaking kliyente. Kapag nakuha natin yon, makakalipat na tayo. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Lahat ng pangarap mo tutuparin ko. Ngumiti siya, ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata. Nga pala, sabi niya na tila nag-iiba ng usapan. Inimbitahan tayo sa isang party. Sa Sabado, sa bahay ni na Ace Corpus. Kailangan nating pumunta. Malaking bagay yon para sa mga koneksyon mo. Ace Corpus. Ang pangalan ay pamilyar. May-ari ng isa sa pinakamalaking real estate companies sa bansa. Isang playboy na laging laman ng mga society magazine. Paano mo sila nakilala? Si Tintin. Kaibigan ng asawa niya si Mr. Corpus. Sige na, Lino, isang gabi lang naman. Pumayag ako para sa kanya kahit na ang mundo ng mga mayayaman at makapangyarihan ay hindi ko mundo. Ang mundo ko ay ang talyer, ang alikabok at ang pawis. Pero kung ito ang magpapasaya sa kanya, isang gabi ng pagpapanggap ay kaya kong ibigay. Dumating ang Sabado ng gabi. Ang bahay ng mga korpus ay hindi bahay, kundi isang palasyo. Ang mga ilaw ay mas maliwanag pa sa mga bituin at ang tunog ng mahinang jazz at tawanan ng mga taong nakasuot ng mga damit
na mas mahal pa sa kinikita ko sa isang taon ay sumalubong sa amin. Agad akong nailang. Ang suot kong barong na isinusuot ko lang sa mga espesyal na okasyon ay tila naging luma at simple sa gitna ng mga kumikinang na gown at tuksedo. Si Jade naman tila isang isda na nakabalik sa tubig. Namumukod tangi ang kanyang ganda sa suot niyang pulang bestida. Agad siyang humiwalay sa akin at nakipag-usap sa kanyang mga kaibigan. Iniwan akong mag-isa sa gilid, hawak ang isang baso ng alak na hindi ko naman iniinom. Mula sa kinatatayuan ko, pinanood ko siya. Nakita ko kung paano nagbago ang kanyang kilos, ang kanyang tawa. Tila mas masaya siya dito, mas buhay. At doon ko unang nakita si Ace Corpus, matangkad, makisig at may isang klase ng kumpiyansa na tanging pera at kapangyarihan lang ang makakapagbigay. Nilapitan niya ang grupo ni Jade at ang lahat ng atensyon ay napunta sa kanya. Nakita ko kung paano niya tinitigan si Jade mula ulo hanggang paa na may isang ngisi sa kanyang mga labi. Lumapit siya at hinalikan ang kamay ng asawa ko. At si Jade, sa halip na mailang, ay tumawa. Isang tawang matagal ko nang hindi naririnig mula sa kanya. Nanikip ang dibdib ko. Isang pakiramdam na hindi ko pa naramdaman noon, selos. Isang mapait at malamig na selos. Sinubukan kong huwag pansinin. Naglakad-lakad ako hanggang sa may isang pamilyar na boses ang tumawag sa akin. Lino? Lino Bartolome, ikaw nga. Napalingon ako at nakita ko si Jackie. Si Jackie Montefalco. Ang kababata ko, ang matalikong kaibigan nung high school na matagal ko nang hindi nakikita. Ang ganda niya, isang klasiko at tahimik na ganda, malayong malayo sa mga artipisyal na ngiti na nakapaligid sa amin. Jackie, anong ginagawa mo dito? Gulat kong tanong. Ngumiti siya, isang tunay at maligayang ngiti. Ako dapat ang magtanong niyan sa'yo. Akala ko nasa tatalyer ka lang palagi. Inimbita kami ng asawa ko. Asawa mo? Nagulat siya. May asawa ka na pala. Hindi mo man lang ako sinabihan. May bahid ng pagtatampo sa kanyang boses, ngunit may kasamang saya. Nagkwentuhan kami tungkol sa mga nakalipas na taon. Nalaman kong nagtapos siya ng business sa ibang bansa at bumalik para tumulong sa negosyo ng pamilya niya. Ang pag-uusap namin ay magaan, isang pahinga mula sa nakakailang na kapaligiran. Sa kanya, hindi ko kailangang magpanggap. Sa kanya, ako lang si Lino, ang simpleng Lino. Ikaw, Jackie, kamusta ka na? May pamilya ka na rin ba? Ang ngangiti sa kanyang mga labi ay bahagyang nawala. Oo, sagot niya. Kasal na ako. Bago pa ako makapagtanong kung kanino, isang braso ang umakbay sa kanya mula sa likod. There you are, honey. Kanina pa kita hinahanap. Napatingin ako sa lalaki, si Ace Corpus. Asawa niya si Ace Corpus. Ang lalaking kanina lang ay tila nililigawan ang asawa ko. Lino, siya si Ace, asawa ko. Ace, si Lino, kababata ko. Naglahad ng kamay si Ace. Lino. Nice to meet you. So, you're the furniture guy Jade was talking about. She seems very impressed with your hands. May pahiwatig sa kanyang mga salita na tanging ako lang ang nakakaintindi. Ang pagkakamay namin ay mabilis. Ang kanyang pagkakahawak ay mayabang. Nakita ko ang lungkot sa mga mata ni Jackie habang nakatingin siya sa kanyang asawa. Isang lungkot na pamilyar, isang lungkot na nakikita ko rin minsan kay Jade. Sa isang iglap, naunawaan ko. Hindi lang ako ang nasasaktan sa gabing ito. Ilang araw ang lumipas mula sa party na iyon at may nagbago kay Jade. Mas madalas na siyang nakatutok sa kanyang telepono, palaging may ngiti sa labi habang may ka-text. Kapag nagtanong ako, sasabihin niyang mga kaibigan niya lang. Nagsimula siyang maging mas kritikal sa akin, sa aming bahay. Ang dating komportableng tahanan namin ay naging masikip. Ang mga luto ko na dati niyang paborito
ay naging pangkaraniwan. Isang gabi, umuwi siyang may dalang paper bag mula sa isang mamahaling butik. Isang damit na alam kong hindi namin kayang bilhin. Saan galing yan? Tanong ko. Sinisikap na itago ang pagdududa sa aking boses. Bigay ni Tintin, maaga niyang regalo sa birthday ko. Isang mabilis na sagot, masyadong mabilis, hindi siya tumingin sa aking mga mata. Pinilit kong maniwala. Pinilit kong isipin na guni-guni ko lang ang lahat. Nag-focus ako sa aking trabaho, sa malaking kontratang inaasam ko. Ito ang sagot. Kapag nakuha ko ito, maibibigay ko na kay Jade ang lahat ng gusto niya at mawawala na ang lahat ng pagdududang ito. Babalik na kami sa dati at dumating ang araw na iyon. Tumawag ang kliyente. Sa akin ibinigay ang proyekto. Ang halaga ng kontrata ay sapat na para makabili kami ng bagong bahay at lupa. Ang saya ko ay abot langit. Hindi ako makapaghintay na ibalita ito kay Jade. Naggrocery ako, bumili ng steak at mamahaling alak. Nagluto ako ng isang espesyal na hapunan. Inayos ang mesa na may mga kandila tulad noong mga unang araw namin. Ito na iyon, ang simula ng bago naming buhay. Nang matapos akong maghanda, tinawagan ko siya. Gusto ko siyang sorpresahin, pero gusto kong malaman kung pauwi na ba siya. Hello, mahal? Nasaan ka na? Lino. Pasensya na, medyo gagabihin ako. Kasama ko sina Tintin, nagkayayaan kaming mag-dinner. Ang boses niya ay tila nagmamadali. Ganun ba? Sige, mag-iingat ka. May sorpresa ako sa'yo pag uwi mo. Okay, sige. Bye na. Bago niya pa maibaba ang tawag, may narinig ako sa kabilang linya. Isang boses ng lalaki. Isang pamilyar na boses. Jade, hurry up. The movie is starting. Nanigas ako. Kilala ko ang boses na iyon. Boses ni Ace Corpus. Mabilis na ibinaba ni Jade ang telepono. Nakatayo lang ako sa gitna ng aming sala, ang telepono ay nasa aking taingap pa rin. Ang kandila sa mesa ay nagsimulang matunaw. Ang amoy ng niluto kong steak ay tila nawala. Ang buong silid ay biglang lumamig. Umupo ako sa sofa, tulala, naghihintay. Pilit kong kinukumbinsi ang sarili ko na baka nagkamali lang ako ng dinig. Baka kasama talaga nila si Ace. Baka napatingin ako sa handbag na iniwan ni Jade sa ibabaw ng katabing upuan kaninang umaga. May isang maliit na piraso ng papel na nakausli mula sa gilid. Kinuha ko ito. Isang resibo mula sa isang mamahaling hotel sa Makati. At sa ilalim nito, nakasulat ang mga detalye. Room 712, paid in cash. At ang pangalan na nakalagay, A. Corpus. Ang piraso ng papel ay nanginginig sa aking kamay. Tumingin ako sa inihanda kong hapunan sa 2 plato at 2 baso ng alak. Isang selebrasyon para sa aming kinabukasan. Ngunit sa pagtingin ko dito ngayon, tila naging isang piging ito para sa katapusan ng lahat ng pinaniwalaan ko. Ang lason ng pagdududa na pilit kong nilulunok sa mga nakaraang linggo ay biglang kumalat sa buo kong sistema. Hindi na ito pagdududa. Ito ay isang malamig, matigas at napakasakit na katotohanan na nakatitig sa akin mula sa isang maliit na piraso ng papel. Hindi ko alam kung gaano ako katagal na nakaupo sa dilim. Ang resibo ay lukot na sa aking palad, ang mga letra at numero ay tila mga markang inukit sa aking balat. Ang kandila sa mesa ay tuluyan ng naubos at ang tanging ilaw na natira ay ang malamig na liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana. Bawat segundong lumilipas ay parang isang pukpok ng maso sa dibdib ko. Pinatay ko ang pag-asa, sinira ko ang tiwala. Mag-aalas 2 na ng gabi nang marinig ko ang pagbukas ng pinto. Pumasok si Jade, dahan-dahan na tila ayaw gumawa ng ingay. Nang makita niya akong gising at nakaupo sa dilim, bahagya siyang nagulat. Lino, bakit gising ka pa? Akala ko tulog ka na. Ang boses niya ay kalmado pero may pilit na tono. Hindi ako sumagot.
Tinignan ko lang siya, ang kanyang magandang mukha, ang kanyang damit na ngayon ko lang nakita, ang amoy ng pabango na hindi pamilyar sa akin. Bawat detalye ay parang ebidensya sa isang kasong matagal nang tapos. May problema ba? Tanong niya unti-unting lumalapit. Yung sorpresa mo, pasensya na late talaga kami. Dahan-dahan kong inilatag ang resibo sa coffee table sa aming pagitan. Ang maliit na piraso ng papel ay tila nagkaroon ng sarili nitong bigat. Yumuko siya para tignan ito. Nakita ko ang paninigas ng kanyang mga balikat. Ngunit nang itaas niya ang kanyang mukha, wala akong nakitang pagkakasala. Ang nakita ko ay inis. Ano to? Tanong niya. Ang boses ay matigas. Bakit mo pinapakialaman ang gamit ko? Nakita ko lang. Mahina kong sagot. Corpus. Room 712. Jade, ano to? Tumawa siya. Isang tawang walang saya, puno ng pang-iinsulto. Diyos ko, Lino, ganyan ka na ba kapraning? Inggit ka na ba talaga sa mga kaibigan ko? Birthday ng asawa ni Tintin, nag-celebrate sila sa hotel. Maaga siyang umuwi kaya pinakiusapan niya si Ace na ihatid kami. Ako ang nagbayad ng isang round ng drinks pero naiwan ko ang wallet ko kaya si Ace muna ang gumamit ng card niya. Yan lang yon. Gagawa ka na ng kwento sa isip mo. Ang kanyang mga paliwanag ay mabilis, detalyado at tila pinaghandaan. Ganoon siya kagaling. Sa isang iglap, ako ang naging masama. Ako ang seloso, ang makitid ang isip. Ako ang may problema. Pero, narinig ko siya sa telepono. Kiit ko, ang boses ko'y halos pabulong. Siyempre, magkakasama nga kami. Lino, pagod ako. Huwag naman sana ganito. Imbes na suportahan mo ako sa pakikisama ko sa mga taong pwedeng makatulong sa negosyo mo, ganito pa ang iisipin mo. Nakaka-disappoint. Tumalikod siya at pumasok sa aming kwarto. Malakas na isinara ang pinto. Naiwan akong mag-isa kasama ang paliwanag niya na umiikot-ikot sa aking isipan. Gusto kong maniwala. Diyos ko, gusto kong maniwala. Pero may isang bahagi sa akin, isang boses sa pinakaloob-looban ko na sumisigaw na sinungaling siya. Ang mga sumunod na araw ay isang impyerno. Nabubuhay kami sa iisang bahay pero parang dalawang estranghero. Ang hangin ay mabigat sa hindi pinag-uusapang mga sama ng loob. Pilit akong umaarteng normal. Nagtatrabaho ako sa talyer sa umaga pero ang isip ko ay wala doon. Ilang beses akong muntikang maputulan ng daliri dahil sa pagkatulala. Ang mga kamay ko na dati sanay sa paglikha, ngayon ay nanginginig sa galit at pagdududa. Sa gabi, hinihintay ko siyang matulog. Ang bawat pag-uga niya sa kama, ang bawat paghinga niya ng malalim ay nagpapakaba sa akin. Kapag sigurado na akong tulog na siya, dahan-dahan kong kinukuha ang kanyang telepono. Ang puso ko ay kumakarera habang binubuksan ko ito. Pero malinis. Palaging malinis. Walang mensahe, walang history ng tawag. Propesyonal ang kanyang pagtatago. Para akong isang magnanakaw sa sarili kong pamamahay, naghahanap ng bagay na ayaw ko namang makita. Napansin ng pamilya ko ang pagbabago sa akin. Anak, may problema ba kayo ni Jade? Tanong ni nanay isang hapon nang dalawin ko siya. Namumutla ka, hindi ka ba kumakain? Wala po, nay, marami lang trabaho. Paano ko sasabihin sa kanila? Paano ko sasabihin sa nanay ko na ang babaeng itinuring niyang tunay na anak ay unti-unting dumudurog sa puso ko? Ang kahihiyan ay akin, hindi lang sa kanya. Isang gabi, muli kong sinubukan. Habang mahimbing ang tulog ni Jade, kinuha ko ang kanyang telepono. Sa pagkakataong ito, may naisip akong ibang paraan. Sa halip na sa inbox, pumunta ako sa isang folder na madalas nakakalimutan ng mga tao, ang recently deleted. At doon nakita ko sila ilang piraso ng mensahe na hindi pa tuluyang nabubura ng sistema. Mga fragmento ng kanilang pag-uusap mula kay AC,
Salamat sa gabing iyon. You were amazing. Isang sagot mula kay Jade. Ikaw din, I can't stop thinking about it. Mula kay AC. See you tomorrow, same place. Ang sagot ni Jade, can't wait. Ang mga salita ay tila mga apoy na sumunog sa aking mga mata. Hindi na ito isang resibo na pwede niyang ipaliwanag. Ito ang kanilang mga salita. Ito ang katotohanan. Isinara ko ang telepono at dahan-dahang ibinalik sa tabi niya. Bumalik ako sa sopa para doon matulog. Hindi ko na kayang tumabi sa kanya. Ang init ng kanyang katawan ay tila nakakapaso. Ang amoy niya ay amoy ng kasinungalingan. Kinabukasan, hindi ako pumasok sa talyer. Kailangan kong lumayo. Nagmaneho ako nang walang patutunguhan hanggang sa napadpad ako sa isang maliit na coffee shop sa labas ng syudad. Umupo ako sa isang sulok, umorder ng kapeng hindi ko naman ininom. Ang gusto ko lang ay isang lugar kung saan walang nakakakilala sa akin, kung saan pwede akong maging miserable ng mag-isa. Lino? Napatingala ako sa boses na iyon. Si Jackie. Nakatayo siya sa harap ko, may daladalang laptop at mga dokumento. Tila nagulat din siyang makita ako. Jackie, anong ginagawa mo dito? Dito ako madalas nagtatrabaho kapag gusto ko ng tahimik. Umupo siya sa tapat ko, tila nag-aalangan. Okay ka lang? Mukha kang may problema. Ang kanyang mga mata ay puno ng sinserong pag-aalala. Sa isang iglap, gusto kong sabihin sa kanya ang lahat. Gusto kong isigaw ang sakit na nararamdaman ko, pero pinigilan ko ang sarili ko. Asawa niya ang lalaking sumisira sa buhay ko. Anong karapatan kong idamay siya? Pagod lang sa trabaho. Pagsisinungaling ko. Ikaw, kamusta? Nagbuntong hininga siya at sa isang buntong hiningang iyon, naramdaman ko ang bigat ng kanyang sariling mundo. Ganon din. Pagod sa trabaho, sa buhay. Tumingin siya sa labas ng bintana. Ang pagsasama pala ng mag-asawa, hindi palaging tulad ng inaakala mo noong una, no? Minsan, mas nakakapagod pa kaysa sa kahit anong trabaho. Ang mga salita niya ay tumama sa akin. Hindi niya alam kung gaano katotoo ang mga iyon para sa akin sa mga sandaling ito. Nagkatinginan kami at sa aming mga mata, nagkaroon kami ng isang hindi sinasadyang pag-uusap. Isang pag-uusap ng dalawang taong parehong nasasaktan, parehong nalulunod, ngunit hindi makahingi ng tulong. Walang sinabi, pero nagkaintindihan kami. Umalis ako sa coffee shop na may bagong desisyon. Hindi ko na kayang gawin ito mag-isa. Ang paghahanap ko ng ebidensya ay unti-unti akong sinisiraan ng ulo. Kailangan ko ng tulong. Kailangan ko ng hindi maikakailang patunay. May naalala akong pinsan na may kaibigang private investigator. Isang ideya na kasuklam-suklam, isang bagay na sa pelikula ko lang nakikita. Pero wala na akong pagpipilian. Tinawagan ko siya. Lino, sigurado ka ba dito? Tanong ng pinsan ko sa kabilang linya. Kailangan ko ng katotohanan. Sagot ko, ang boses ko'y basag. Kahit gaano kasakit. Kinabukasan, nakipagkita ako sa investigador. Isang simpleng lalaki, hindi mo aakalaing iyon ang kanyang trabaho. Ibinigay ko sa kanya ang litrato ni Jade at ang lahat ng impormasyong alam ko tungkol kay Ace Corpus. Bawat salitang lumalabas sa bibig ko ay parang isang pagtataksil kay Jade sa 5 taon na pinagsamahan namin. Napakabigat sa pakiramdam. Habang naglalakad ako palayo sa lugar na pinagkitaan namin, naramdaman ko ang dumi sa aking buong pagkatao. Ito na ba ako ngayon, isang asawang nag-espiya sa sarili niyang misis? Lumipas ang 1 linggo, bawat tunog ng aking telepono ay nagpapakaba sa akin. Ang investigador ay nagpapadala ng mga update, mga lunch meeting, mga pagkikita sa mga coffee shop. Mga bagay na circumstantial, mga bagay na pwede pa ring ipaliwanag ni Jade. Sinisimulan ko ng isipin na baka nga nababaliw lang ako.
Baka sobra lang ang pag-iisip ko. Isang hapon, nasa talyer ako. Pilit kong ibinubuhos ang aking atensyon sa isang silyang ginagawa ko. Ang tunog ng pait at masob sa kahoy ang tanging ingay. Sa wakas, pagkatapos ng ilang linggo, naramdaman ko ang pamilyar na kapayapaan na dulot ng pagtatrabaho. Biglang nag-vibrate ang telepono ko sa aking bulsa. Isang text message mula sa PI. Boss, may nakuha ako. Sinusundan ko sila ngayon papunta sa isang kondominium sa Taguig. Mukhang sa lalaki ang unit. Nanlamig ang buo kong katawan. Ang kapayapaan na naramdaman ko kanina ay biglang naglaho, pinalitan ng isang matinding takot at kaba. Nag-reply ako, "Anong address?" Ilang minuto ang lumipas. Walang sagot. Ang bawat segundo ay parang isang oras. Tinitigan ko ang telepono, naghihintay. At bigla, tumunog ito ulit. Hindi isang text message, isang picture message. Nanginginig ang mga kamay ko habang binubuksan ko ito. At doon nakita ko. Isang litrato, malinaw, hindi malabo. Sa labas ng pinto ng isang elevator sa hallway ng isang kondominium. Si Jade at si Ace. Ang mga aso ni Ace ay nakapulupot sa baywang ng aking asawa at ang kanilang mga labi ay magkadikit. Isang halik. Isang halik na puno ng pagnanasa. Isang halik na hindi para sa akin. Isang halik na sumunog sa buong mundo ko. Ang telepono ay nahulog mula sa aking kamay. Ang litrato ay naanatiling nakatitig sa akin mula sa sahig. Isang digital na patalim na bumaon ng diretso sa aking puso. Ang lason ng pagtataksil na dati isang patak lang ng duda, ngayon ay kumalat na. Pinapatay ang bawat hibla ng pag-asa at pagmamahal sa loob ko. Wala ng tanong, wala ng pag-aalinlangan. Ito na ang katotohanan. At ang katotohanan iyon ay mas masakit pa sa lahat ng kasinungalingang pinaniwalaan ko. Ang silyang pinaghirapan ko ng ilang araw ay naging piraso na lamang ng basag na kahoy sa isang iglap. Isang malakas na bagsak gamit ang maso na dapat sanay para sa pag-ukit, ngunit ngayon ay naging sandata ng aking galit. Ang mga pirasong kahoy ay tumalsik sa lahat ng direksyon tulad ng pirasong buhay ko na winasak ng isang litrato. Pulot ko ang telepono mula sa sahig. Pagkatapos ng litrato, may isa pang mensahe ang PI. Isang address. Ang address ng impyerno kung nasaan sila ngayon. Wala sa sarili, kinuha ko ang susi ng aking pickup truck. Hindi ko na inayos ang nagkalat na talyer. Hindi ko na isinara ang mga ilaw. Ang tanging nasa isip ko ay ang makarating doon. Ang biyahe papuntang Taguig ay isang malabong panaginip. Ang mga busina ng sasakyan ay ingay na hindi ko naririnig. Ang mga ilaw trapiko ay mga kulay na walang kahulugan. Ang tanging malinaw sa aking isipan ay ang imahe ng kanilang halik, paulit-ulit na ipinapakita na parang sirang plaka. Ang galit sa loob ko ay isang apoy na lumalamon sa lahat ng rason, sa lahat ng pagmamahal na minsan kong naramdaman. Nang marating ko ang gusali, ang laki at karangyaan nito ay tila isang insulto. Ipinark ko ang aking maruming truck sa pagitan ng mga mamahaling European cars. Muli, naramdaman ko na hindi ako kabilang dito. Pero ngayon, wala na akong pakialam. Dati, ang pakiramdam na ito ay nagdudulot sa akin ng hiya. Ngayon, nagdudulot ito ng tapang. Umupo ako sa loob ng truck ng ilang minuto. Ang mga kamay ko ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Ano ang gagawin ko pag akyat ko doon? Susuntukin ko ba siya? Sisigawan ko ba sila? Kakaladkarin ko ba si Jade pauwi? Walang malinaw na plano. Ang alam ko lang, kailangan nilang makita ang mukha ng sakit na idinulot nila sa akin. Bumaba ako ng truck at pumasok sa lobby. Ang aircon ay malamig, ngunit ang pawis ay tumutulo sa aking likod. Walang pumigil sa akin. Dumiretso ako sa elevator, pinindot ang numero ng palapag na ibinigay sa akin. Habang umaakyat ang elevator, ang bawat palapag na nadadaanan
ay tila nagpapabagal sa oras, nagpapatindi sa kabog ng aking dibdib. Nang bumukas ang pinto ng elevator, isang mahaba at tahimik na hallway ang sumalubong sa akin. Ang sahig ay makintab, ang mga dingding ay may mga painting. Bawat hakbang ko ay umieko sa katahimikan. Nakita ko ang numero ng unit, 712. Huminto ako sa tapat ng pinto at mula sa loob narinig ko sila. Narinig ko ang tawa ni Jade, isang tawa na malakas, masaya at walang pakialam. Ang tawang iyon na dati musika sa aking pandinig, ngayon ay parang tunog ng pako na ibinabaon sa aking kabaong. Itinaas ko ang aking kamay para kumatok, para sirain ang kanilang masayang mundo. Ngunit bago pa man dumapo ang aking mga daliri sa kahoy, bumukas ang pinto. Lumabas sila, si Jade at si Ace. Nakaakbay si Ace kay Jade at si Jade naman ay nakasandal sa kanya. Ang kanyang mukha ay puno ng ligaya. Ang kanilang mga ngiti ay namatay nang makita nila ako. Ang mukha ni Jade ay biglang namutla na parang nakakita ng multo. Ang gulat sa kanyang mga mata ay mabilis na napalitan ng takot. Si Ace naman, pagkatapos ng isang segundo ng pagkabigla, ay ngumisi. Isang ngangising mapanghamak at mayabang. "Lino," sabi ni Jade. Ang boses niya ay nanginginig. Inalis niya ang pagkakaakbay ni Ace. Anong ginagawa mo dito? Ano sa tingin mo ang ginagawa ko dito?" Ang boses ko ay kalmado, ngunit puno ng bagsik. Bawat salita ay mabigat. "Sinusundo ko ang asawa ko. O baka naman dapat itanong ko, ano ang ginagawa ng asawa ko dito?" "Lino, magpapaliwanag ako." "Magpapaliwanag?" Tumawa ako, isang tawang walang buhay. "Ano pa ang ipapaliwanag mo, Jade? Na nagkataon lang na nandito ka sa kondo ng lalaking ito. Na nagkataon lang na nakita ko ang litrato ng friendly kiss ninyo. Ganun ba?" "Anong litrato?" tanong niya, umaarteng walang alam. "Huwag ka nang magsinungaling." Sigaw ko at ang sigaw na iyon ay bumasag sa katahimikan ng buong hallway. "Tapos na ang pagsisinungaling mo. Nakita ko na ang lahat." "Look man," sabat ni Ace, humakbang siya sa pagitan namin ni Jade. "Whatever is happening between you and your wife is none of my business. So why don't you just leave?" "None of your business?" Hinarap ko siya, ang galit ko ay nag-aapoy. "Ginalaw mo ang asawa ko at sasabihin mong Imo, to problema? Gago ka ba? Ingatan mo ang mga salita mo." Banta niya, ang kanyang pagiging kalmado ay lalong nakakapang-init ng ulo. Hindi ko siya pinilit. Siya ang lumapit. "Baka dapat tanungin mo ang sarili mo kung bakit. Baka may pagkukulang ka." Ang mga salitang iyon ay tumama ng diretsyo. Ang bawat takot ko, ang bawat insecurity ay isinampal niya sa aking mukha. Tumingin ako kay Jade. Naghahanap ako ng kahit anong sinyales na ipagtatanggol niya ako, na itatanggi niya ang sinabi ni Ace. Pero ang nakita ko sa kanyang mga mata ay hindi pagsisisi, kundi galit. Galit sa akin dahil nahuli ko siya. "Totoo ba yun, Jade?" tanong ko, ang boses ko ay basag na. "May pagkukulang ba ako?" "Oo." Sigaw niya pabalik, ang mga luha ay nagsimulang tumulo sa kanyang mga mata. "Oo, Lino. Palagi kang nasa talyer. Palagi mong iniisip ang trabaho. Ang mga pangarap mo, hindi ang mga pangarap ko. Naramdaman mo ba kung gaano ako kalungkot? Naramdaman mo ba kung gaano ako nag-iisa?" Si Ace. Si Ace, pinaparamdam niya sa akin na espesyal ako. Isang bagay na matagal mo nang hindi ginagawa. Ang bawat salita niya ay isang suntok. Ginawa niyang kasalanan ko ang kanyang pagtataksil. Ang sakit ay napalitan ng isang matinding galit na hindi ko pa naramdaman sa buong buhay ko. Kasabay ng aming sigawan, bumukas ang pinto ng elevator sa dulo ng hallway. Isang babae ang lumabas, si Jackie. Huminto siya. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang tinitignan niya ang eksena sa kanyang harapan. Ang kanyang asawa,
ang asawa ng kanyang kababata, at ako na tila isang hayop na sugatan at handang pumatay. Ang mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Ang aming pribadong trahedya ay naging isang pampublikong palabas. Nakita ko sa kanyang mga mata ang parehong sakit na nararamdaman ko. Ngayon, alam na niya. Ang pagkakaroon ni Jackie doon ay tila nagbigay ng huling gatong sa apoy. Si Ace, sa halip na matakot, ay lalong naging mayabang. Hinila niya si Jade sa kanyang likod. Nakita mo na? Masaya siya sa akin, kaya umalis ka na. Hindi ka na kailangan dito. Hindi ko na, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Isang pulang ulap ang tumakip sa aking paningin. Sumugod ako hindi kay Jade, kundi kay Ace. Isang malakas na suntok ang tumama sa kanyang panga. Bumagsak siya sa sahig, ngunit mabilis siyang nakatayo at gumanti. Nagsimula kaming magpagulong-gulong sa sahig ng hallway, isang gulo ng mga suntok at sipa at mga masasamang salita. Ang mga sigaw ni Jade ay umieko sa paligid. Tumigil na kayo! Lino, tama na! Dumating ang mga security guard, pilit kaming pinaghihiwalay. Hawak ako ng dalawang malalaking gwardya, habang si Ace naman ay hawak ng isa pa. Pareho kaming humihingal, parehong may mga pasa at galos. Sa gitna ng kaguluhang iyon, sa gitna ng mga sigaw at pag-awat, isang bagay ang nangyari na tuluyang pumatay sa kung anumang natitirang pag-asa sa loob ko. Si Jade, na umiyak sa isang sulok, ay tumakbo. Ngunit hindi siya tumakbo papalapit sa akin. Tumakbo siya papunta kay Ace. Niyakap niya si Ace, iniharang ang sarili niya sa pagitan namin na tila pinoprotektahan siya mula sa akin. Huwag mo siyang sasaktan. Sigaw niya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng galit para sa akin at pag-aalala para sa lalaking sumira sa aming pagsasama. Sa sandaling iyon, tapos na ang lahat. Ang kanyang pagyakap kay Ace ay mas masakit pa. Sa kahit anong suntok na natanggap ko, ito ang kanyang huling pagpili at hindi ako ang pinili niya. Habang kinakaladkad ako ng mga gwardya palayo sa kanila, ang aking mga mata ay napako kay Jackie. Nakatayo lang siya doon, hindi gumagalaw, isang tahimik na saksi sa pagkawasak ng dalawang pamilya. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay sumisigaw sa sakit. Nagkatinginan kami sa gitna ng kaguluhan, dalawang estranghero na pinag-isa ng iisang klase ng pagtataksil. Habang ang mga gwardya ay pilit akong dinadala patungo sa elevator, si Jackie ay nagsimulang maglakad. Ngunit hindi siya lumapit sa kanyang asawa. Hindi siya lumapit kay Jade. Lumakad siya ng diretso patungo sa akin. Huminto siya sa aking harapan. Tinitigan niya ako sa mata, hindi bilang isang kababata, kundi bilang ang tanging tao sa mundong ito na nakakaintindi sa impyernong nararamdaman ko. Lino, sabi niya, ang kanyang boses ay mahina ngunit matatag. Halika na, umalis na tayo dito. Walang nagsalita sa amin ni Jackie habang binabagtas namin ang daan palayo sa impyernong iyon. Ang tanging maririnig sa loob ng aking truck ay ang aming mga hininga at ang mahinang tunog ng radyo na hindi ko na namalayang bukas pala. Ang mga ilaw ng syudad ay dumadaan sa aming bintana, mga makukulay na guhit na walang kahulugan. Tumingin ako sa kanya saglit. Nakatingin lang siya ng diretso sa daan, ang kanyang mukha ay isang blankong maskara, ngunit ang kanyang mga kamay na mahigpit na magkahawak sa ibabaw ng kanyang kandungan ay nagsasabi ng lahat. Pareho kaming wasak, pareho kaming pinagtaksilan, at sa katahimikang iyon, sa loob ng aking sasako, naramdaman ko ang isang kakaibang koneksyon sa babaeng ito na matagal kong hindi nakita. Hindi ito awa, hindi ito pag-ibig. Ito ay pagkakaintindi. Saan kita ihahatid? Tanong ko. Ang unang mga salita na namutawi sa aming dalawa pagkatapos ng mahabang panahon. Ibinigay niya ang address.
Isang subdivision na alam kong para lang sa mga pinakamayayaman. Nang marating namin ang kanyang bahay, isang modernong mansyon na napapaligiran ng mataas na pader, mas lalo kong naramdaman ang agwat ng aming mga mundo. Ngunit sa gabing ito, ang pera at estado ay walang kwenta. Salamat, Lino. Sabi niya bago bumaba. Hindi siya tumingin sa akin. Mag-iingat ka, Jackie, sagot ko. Pinanood ko siyang maglakad papasok sa malaking pinto ng kanyang bahay. Isang bahay na malamig at walang buhay tulad ng nararamdaman ko para sa bahay na aking uwian. Ang pagpasok ko sa aming bahay ay ang pinakamabigat na hakbang na ginawa ko sa buong buhay ko. Dati ito ang aking kanlungan. Dito ako umuuwi pagkatapos ng isang nakakapagod na araw para makita ang nangiti ni Jade. Ngayon, ang bawat sulok ay puno ng kanyang multo. Ang mga larawan namin sa dingding ay tila nangungutya. Ang paborito niyang unan sa sofa, ang libro na binabasa niya na nakapatong pa rin sa mesa. Ang buong bahay ay sumisigaw ng kanyang pangalan, ng kanyang pagtataksil. Doon, sa gitna ng sala na binuo namin ng may pagmamahal, ako'y napaluhod. At ang lahat ng galit na naramdaman ko kanina, ang lahat ng tapang na ipinakita ko sa harap nila ay nawala. Pinalitan ito ng isang sakit na hindi ko maipaliwanag. Isang sakit na tila dumudurog sa aking mga buto, na pumipiga sa aking puso. Umiyak ako. Umiyak ako na parang isang bata. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa panghihinayang, sa pagkalito, sa pakiramdam na iniwan akong mag-isa sa mundong binuo naming dalawa. Lumipas ang ilang araw na para akong bangkay na naglalakad. Hindi ako kumakain, hindi ako natutulog. Ang talyer ay nanatiling sarado. Isang umaga, nagising akong may desisyon. Hindi ako pwedeng maging ganito. Hindi ko hahayaang sirain nila ako ng tuluyan. Kailangan kong magsimula muli at ang unang hakbang ay ang alisin ang lahat ng bakas niya sa bahay na ito. Sinimulan kong iligpit ang kanyang mga gamit. Bawat damit na tiniklop ko ay may kaakibat na alaala. Ang puting bestida na suot niya noong una kaming mag-date. Ang jacket na ibinigay ko sa kanya noong unang Pasko namin. Ang mga libro, ang mga pampaganda, ang mga sapatos. Bawat bagay ay isang patalim na muling sumusugat sa sugat na hindi pa naghilom. Pinuno ko ang ilang malalaking karton ng kanyang buhay, ng aming buhay. Ang bawat kahon na isinasara ko ay tila isang kabanata ng aming kwento na tinatapos ko na. Nasa kalagitnaan ako ng pag-iimpake nang may kumatok sa pinto. Nang buksan ko, bumungad sa akin si Jade at sa likod niya nakatayo si Ace, ang kanyang mga braso ay nakahalukip-kip. Isang mapang-asar na ngiti sa kanyang mukha. Nandito ako para kunin ang mga gamit ko. Sabi ni Jade, ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon. Mabuti naman. Tinutulungan na kitang mag-impake. Sagot ko, pilit na pinatatag ang aking boses. Pumasok sila. Habang si Jade ay kinukuha ang mga kahon, si Ace ay naglakad-lakad sa loob ng bahay, tinitignan ang bawat muebles na para bang sinusuri ang kalidad nito. Maganda ang pagkakagawa, sabi niya, hinahaplos ang ibabaw ng lamesang ginawa ko. Pero maliit ang lugar, hindi bagay sa isang tulad ni Jade. Wala kang pakialam kung anong bagay kay Jade, sagot ko, humaharap sa kanya. Actually, sabi niya, lumalapit sa akin. May pakialam na ako ngayon dahil sa akin na siya uuwi. Lino, tama na, awat ni Jade. Gusto ko lang makuha ang gamit ko ng mapayapa. Mapayapa? Tumingin ako sa kanya, hindi makapaniwala. Pagkatapos ng lahat ng ginawa mo, gusto mo ng kapayapaan? Jade, sinira mo ang buhay natin. Hindi ko ito sinira, Lino. Matagal na ang sira. Sigaw niya pabalik. Ayoko na. Hindi na ako masaya sa'yo. Kay Ace ko nahanap ang ligaya na hindi mo na ibigay sa akin. Aalis na ako. Ang mga salitang iyon,
Kahit inaasahan ko na, ay tumama pa rin ng napakalakas. Sige, sabi ko, ang boses ko'y halos hindi na lumalabas. Umalis ka. Kunin mo ang lahat ng gamit mo. Pero sana, sa pag-alis mo, isama mo na rin ang lahat ng alaala at sakit na iniwan mo dito. Kinuha nila ang mga kahon at umalis. Walang paalam, walang lingon. Tinitigan ko ang pinto na isinara nila at sa pagkakataong iyon alam kong tuluyan nang natapos ang lahat sa amin. Kinabukasan, pinuntahan ko ang isang abogado na inirekomenda ng kaibigan ko. Kailangan kong malaman kung ano ang mga dapat kong gawin. Annulment, sabi ng abogado, isang matandang lalaki na may malalamig na mata. Ito ang proseso. Magastos, matagal at madugo. Lalo na kung hindi kayo magkakasundo ng asawa mo. Inilatag niya sa akin ang mga posibleng mangyari, ang hatian ng ari-arian, ang mga posibleng kaso na isasampa. Ang usapan ay umikot sa pera, sa mga batas, sa mga teknikalid, at nawala ang lahat ng emosyon. Ang pag-ibig na dati isagrado ay naging isang legal na problema na kailangang solusyonan. Umalis ako sa kanyang opisina na mas lalong gulong-gulo, ngunit may isang bagay na malinaw sa akin. Kailangan kong lumaban para sa aking dignidad. Sa gitna ng lahat ng ito, may isang taong hindi ko inaasahang magiging sandalan ko. Isang hapon, nakatanggap ako ng text message. Kamusta ka na, Jackie? Nagkita kami sa parehong coffee shop kung saan kami huling nagkausap. Kung noon ay may pader pa sa pagitan namin, ngayon ay wala na. Nagsampa na ako ng divorce, sabi niya, nakatingin sa kanyang tasa ng kape. Ang pamilya niya galit na galit sa akin. Para sa kanila, ang kasal namin ay isang business merger. Ang paghihiwalay namin ay isang malaking iskandalo. Kumusta ka? Tanong ko. Nagkibit balikat siya. Sinusubukan kong maging okay. Mahirap. Ang pinakamasakit ay hindi yung mismong pagtataksil niya, kundi yung pagiging walang kwenta niya. Parang wala lang sa kanya ang lahat. Parang isa lang akong kontrata na nag-expire na. Sa kanya ko lang na ilabas ang lahat. Ikinuwento ko ang tungkol sa pag-iimpake ko ng gamit ni Jade, ang pagpunta nila ni Ace sa bahay, ang pag-uusap namin ng abogado. Nakinig lang siya, hindi siya nagbigay ng payo, hindi siya nanghusga. Nakinig lang siya at sa mga sandaling iyon, iyon lang ang kailangan ko. Naging regular ang aming pagkikita, minsan kape, minsan tanghalian. Ang aming pag-uusap ay naging therapy para sa aming dalawa. Tinutulungan niya akong intindihin ang mga legal na dokumento na hindi ko maintindihan. Tinutulungan ko naman siyang magbuhat ng mga mabibigat na bagay kapag kailangan niya. Naging magkaibigan kami ulit, ngunit sa isang mas malalim at mas makabuluhang paraan. Kami ang naging support system ng isa't isa. Samantala, nabalitaan ko mula sa mga kaibigan na si Jade at Ace ay hayagan ng nagsasama. Nakikita sila sa mga mamahaling restaurant, sa mga social events. Si Jade, sa wakas, ay nakuha na ang buhay na pinapangarap niya. Masakit, pero unti-unti ko nang tinatanggap. Isang hapon habang nagkakape kami, may ikinuwento si Jackie na tila walang koneksyon sa aming mga problema. Inaayos ko na ang mga financial records namin ni Ace para sa divorce, sabi niya. Nakita ko kung gaano siya kadesperado sa isang bagong proyekto, isang malaking luxury development. Lahat ng pera ng kumpanya doon niya ibinubuhos. Corpus Prime ang pangalan ng proyekto. Saan daw yan? Tanong ko. Kunwari interesado lang. Sa may bandang timog, isang malaking lupain na matagal na nilang sinusubukang bilhin. Medyo rural pa ang lugar pero maganda raw ang lokasyon para sa isang exclusive village. Ibinagsak niya ang isang folder sa mesa. Ito ang mga plano. Binuksan ko ang folder, mga blueprint at mga mapa. Tinitigan ko ang mapa ng lokasyon.
pamilyar ang mga hugis ng ilog at mga kalsada, at bigla nanigas ako. Ang puso ko ay nagsimulang tumibok ng napakabilis. Itinuro ko ang isang maliit na parsela ng lupa sa mapa. Ano to? Ah, yan. Yan ang pinakamalaking problema nila. May ilang pamilya dyan na ayaw magbenta. Matitigas daw ang ulo ng mga may-ari, lalo na yung isa. Sabi niya, binabasa ang isang nota sa gilid ng mapa. Ang may-ari ng isang talyer ng muebles na tinatawag na Dos Diseños. Binitawan ko ang folder, ang mga papel ay nagkalat sa mesa. Tumingin ako kay Jackie, ang aking mga mata ay nanlalaki sa isang realisasyon na napakasakit at nakakakilabot. Dos Diseños. Ang talyer ko, ang lupa ng pamilya ko. Naalala ko ang mga agresibong tawag, ang mga alok mula sa isang kumpanyang hindi nagpapakilala. Ang pressure na nararanasan ng mga magulang ko sa loob ng ilang buwan na. Ang lahat ng iyon ay gawa niya, gawa ni Ace. Hindi ito nagkataon lang, hindi ito simpleng pagnanasa. Ang pagkuha niya kay Jade ay hindi lang para sirain ang puso ko. Ito ay isang estratehiya, isang kalkuladong plano para sirain ang aking buhay, para guluhin ang aking isip, para pilitin akong sumuko at ibenta ang lupang kailangang-kailangan niya para sa kanyang ambisyon. Ang pagtataksil na inakala kong personal at emosyonal ay mas malalim pa pala. Ito ay isang negosyo, isa itong maruming laro. At si Jade, ang asawa ko ay naging isang kasangkapan lamang sa kanyang mga kamay. Ang halik na sumira sa akin ay hindi lang isang halik ng pagnanasa. Ito ay isang halik ni Judas. Ang apoy ng galit ay may ibang init. Ang galit na naramdaman ko sa kondo ay mainit, mapusok, at walang direksyon. Ngunit ang galit na kumukulo sa loob ko ngayon habang nakatitig sa mapa sa aming harapan ay malamig, matatag, at may malinaw na layunin. Hindi na ito tungkol sa isang pusong sinugatan. Ito ay tungkol sa isang laban para sa aking pamilya, sa aking lupa, at sa aking pangalan. Kaya pala, bulong ko ang mga piraso ng palaisipan ay nabubuo sa aking isipan. Kaya pala ganito na lang ang galit niya sa akin. Tumingin sa akin si Jackie, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkakasala. Lino, Pat, awarin mo ako. Wala akong alam. Kung alam ko lang, hindi mo kasalanan, Jackie. Putol ko sa kanya. Ang galit ko ay para kay Ace, hindi sa babaeng katulad ko ring biktima. Pero ngayon, alam na natin. At hindi ako papayag na makuha niya ang gusto niya. Ang dating kalungkutan sa aking dibdib ay napalitan ng isang bakal na determinasyon. Ang workshop ko, ang Dos Diseños, ay hindi lang isang gusali. Ito ang pangarap ng tatay ko na ipinasa sa akin. Ang lupang kinatatayuan nito ay dugot pawis ng aming mga ninuno. Hindi ito ibebenta, hindi ito isusuko, hindi sa isang tulad ni Ace Corpus. Umuwi ako ng gabing iyon na may bagong sigla. Ipinaliwanag ko sa aking mga magulang ang lahat. Ang takot sa kanilang mga mata ay napalitan ng tapang nang makita nila ang determinasyon sa akin. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, muli akong naging ang Lino na kilala nila, ang Lino na hindi sumusuko. Kinabukasan, sinimulan ko ang laban. Isa-isa kong pinuntahan ang aming mga kapitbahay, ang iba pang mga may-ari ng lupa na tumatangging magbenta. Ipinakita ko sa kanila ang ebidensya kung sino ang nasa likod ng kumpanyang pumipilit sa amin. Sa simula, may pag-aalinlangan, ngunit nang marinig nila ang kwento ko, ang kwento kung paano ginamit ni Ace ang personal kong buhay para lang sa kanyang negosyo, ang kanilang pag-aalinlangan ay naging galit. Ang aking talyer, na dati simbolo ng aking kabiguan sa pag-ibig, ay naging aming headquarters. Gabi-gabi, nagpupulong kami, nagplano kami, pinagsama-sama namin ang aming mga resources, mula sa pagiging magkakahiwalay na individual
Kami ay naging isang komunidad na may iisang layunin, ang protektahan ang aming mga tahanan. Habang nangyayari ito, si Jackie ay naging isang espiya sa kampo ng kaaway. Sa kabila ng panganib, ginamit niya ang kanyang access sa mga dokumento ng korpus para bigyan ako ng impormasyon, mga kopya ng kanilang mga alok, mga pangalan ng mga taong kasangkot, mga estratehiyang kanilang ginagamit. Tuwing magkikita kami para ibigay niya ang mga dokumento, nakikita ko ang takot sa kanyang mga mata, ngunit nakikita ko rin ang tapang. Bakit mo to ginagawa, Jackie? Tanong ko sa kanya isang beses. Delikado ito para sa'yo. Dahil pagod na akong maging isang Montefalco, Corpus, sagot niya. Gusto kong bumalik sa pagiging si Jackie lang at utang ko sa'yo, Tolino. Utang ko sa inyo ito. Ang aming pagkakaibigan ay naging isang alyansa, isang sandata na hindi inaasahan ni Ace. Ngunit habang lumalakas ang aming depensa sa usapin ng lupa, ang personal kong laban ay nagiging mas madugo. Nagsimula na ang mga hearing para sa aming annulment. Ang korte ay isang battlefield na hindi ako sanay. Sa talyer, ang kahoy ay sumusunod sa aking mga kamay. Dito, ang mga salita ang sandata at si Jade sa tulong ng mga magagaling na abogado ni Ace ay isang bihasang mandirigma. Umupo ako sa loob ng korte, nakikinig habang sinisiraan niya ang aking pagkatao sa harap ng huwes. Ako raw ay isang pabayang asawa, walang ambisyon, hindi marunong magbigay ng karangyaan. Ang bawat kasinungalingan ay parang sampal sa aking mukha. Ang aming mga pribadong alaala, ang aming mga simpleng pangarap ay kanyang binaluktot at ginawang mga ebidensya laban sa akin. Tinitignan ko siya habang nagsasalita siya at ang babaeng minahal ko ay tuluyan ng nawala. Pinalitan siya ng isang estrangherang puno ng pait, isang tautauhan sa mas malaking laro ni Ace. Masakit, oo, pero ang kaalaman ko sa tunay na motibo ni Ace ang nagbigay sa akin ng lakas para tiisin ang lahat ng iyon. Nang maramdaman ni Ace na hindi niya kami mapapasuko sa usapin ng lupa, sinimulan niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan para durugin ako sa ibang paraan. Ang Dos Diseños ay nagsimulang makaranas ng mga problema. Isang malaking kontrata mula sa isang hotel na halos sigurado na ay biglang nakansela ng walang malinaw na dahilan. Ang supplier ko ng pinakamagandang kahoy ay biglang tumangging magbenta sa akin. May mga nagsulputang peking reviews sa internet na nagsasabing palpak ang aking mga gawa. Alam kong siya ang may kagagawan ng lahat. Pinipilay niya ang aking kabuhayan, umaasang sa oras na wala na akong pera, mapipilitan na akong magbenta. Gabi-gabi, tinitignan ko ang aking mga libro ng account, ang mga bayarin na dumarami at ang mga order na nababawasan. Ang pressure ay nakakabaliw. Minsan, may nakapagkwento sa akin na nakita raw niya si Jade at Ace sa isang high-end na bar. Si Jade raw ay maganda at mukhang masaya, suot ang mga alahas na kumikinang. Ngunit si Ace, ayon sa kwento, ay may kasamang ibang babae sa kabilang table. At hindi man lang ito itinatago kay Jade. Tila ang buhay na pinangarap ni Jade ay hindi pala paraiso. Isa itong ginintuang hawla kung saan siya ay isang palamuti, isang tropeyo na ipinapakita ni Ace, ngunit madaling palitan. Sa kabila ng lahat, nakaramdam ako ng bahagyang awa para sa kanya. Pareho kaming nalinlang ng iisang tao. Isang gabi, tumawag si Jackie. Ang boses niya ay mahina at achy, purado. Lino, magkita tayo. May nahanap ako, isang bagay na malaki. Nagkita kami sa isang madilim na parking lot. Inabot niya sa akin ang isang sobre. Tignan mo, sabi niya, nanginginig ang kanyang mga kamay. Binuksan ko ito, mga kopya ng bank statement, at isang dokumento na may pirma. Isang kasunduan sa pagitan ng Corpus Prime at isang mataas na opisyal sa City Hall.
Isang kasunduan ng panunuhol para baguhin ang zoning ng aming lupa mula sa residential patungong commercial. Ito ay illegal. Ito ang ebidensya na hindi lang makakapagpatigil sa proyekto, kundi makakapagpakulong din kay Ace. Ito na yon, Jackie. Sabi ko, hindi makapaniwala. Ito na ang katapusan niya. May problema, Lino. Sabi niya, ang takot ay malinaw sa kanyang mukha. Ang nanay niya, si Helen Corpus. Matagal na siyang nagdududa sa akin. Kanina, hinarap niya ako. Tinanong niya kung bakit palagi akong nasa opisina ni Ace. Naramdaman kong alam na niya, alam niyang may ginagawa ako. Bigla akong kinabahan para sa kanya. Si Helen Corpus ay kilala sa pagiging isang malupit at makapangyarihang babae. Jackie, kailangan mong mag-ingat. Itigil mo na to. Ako na ang bahala dito. Huli na, Lino. Kailangan mong makuha ang orihinal na mga dokumento. Nasa isang flash drive. Kailangan kong kunin. Mag-ingat ka. Umalis siyang nagmamadali at naiwan akong hawak ang mga kopya. Ang puso ko'y puno ng pag-asa at takot. Gabi. Nasa talyera ko, tinitignan ang mga natitirang kahoy. Ang utang ay lumalaki. Ang pagod ay bumabagsak sa aking mga balikat. Tinititigan ko ang telepono, nag-iisip kung paano ko gagamitin ang ebidensyang hawak ko. Bigla, tumunog ang telepono ko. Si Jackie. Sinagot ko agad. Lino, ang boses niya ay puno ng takot. Isang purong sindak na nagpatindig ng lahat ng balahibo sa aking katawan. Halos pabulong siyang nagsasalita. Nakuha ko na ang flash drive. Papunta na ako dyan, pero sinusundan niya ako. Ang mga tauhan ng nanay niya, Lino, alam na niya, Helen knows. Jackie, nasaan ka? Dahan-dahan lang. Tumawag ka ng pulis. Sigaw ko sa telepono, tumatayo na at handa nang sumakay sa truck. Hindi na abot. Malapit na ako sa'yo, Lino. Magkita tayo sa... Bigla, sa kabilang linya, narinig ko ang isang tunog na hinding-hindi ko malilimutan. Ang tunog ng mga gulong na pilit na kumakapit sa aspalto sa isang biglaang preno. Isang nakakabinging pag-ingit. Sinundan ito ng isang malakas, karima-rimarim na kalabog ng bakal na yumuyupi at salaming nababasag. At pagkatapos, katahimikan. Jackie! Jackie! Sigaw ko sa telepono. Jackie, sumagot ka! Walang sumasagot. Ang tanging naririnig ko ay ang mahinang tunog ng hangin. Patay na ang linya. At ang mundo ko, sa pangalawang pagkakataon, ay muling gumuho. Ang katahimikan sa kabilang linya ay mas nakakabingi pa sa kahit anong sigaw. Binitawan ko ang telepono at sa isang iglap, ako'y tumatakbo na. Wala ng plano, wala ng pag-iisip, tanging ang utos ng aking dugo na kailangan kong makarating sa kanya. Ang makina ng aking truck ay umugong na parang isang hayop na nasasaktan at ang mga gulong ay umikit sa semento habang pinaharurot ko ito palabas ng aking bakuran, palayo sa talyer, patungo sa madilim na kalsada kung saan ang buhay ng isang kaibigan ay maaaring nawala na. Ang bawat metro ng daan ay isang pagdarasal at isang pagmumura. Panginoon, iligtas mo siya. Mga demonyo sila, pagbayarin mo sila. Ang ruta na tinukoy niya ay malinaw sa aking isipan. Ang mga ilaw ng poste ay dumadaan na parang mga guhit ng liwanag sa aking paningin. Ang puso ko ay tila gustong kumawala sa aking dibdib. Ang bawat sasakyang nakakasalubong ko ay tinitignan ko, naghahanap ng senyales ng kahit anong bakas ng kaguluhan. At sa wakas, sa isang madilim na bahagi ng kalsada, nakita ko ito. Ang mga kumikislap na ilaw ng pula at asul, isang ambulansya, 2 police car. Ang trapiko ay bumagal. Ipinark ko ang truck sa gilid ng daan at tumakbo ako papalapit. Ang eksena ay isang bangungot. Isang itim na kotse, ang kotse ni Jackie, ay wasak. Nakabaligtad ito sa gilid ng kalsada, ang bubong nito ay yupi, na parang papel. Ang mga salamin ay basag at nagkalat sa aspalto.
May mga bumbero na pilit binubuksan ang pinto. "Sir, hanggang dyan na lang po kayo." Sigaw ng isang pulis, humaharang sa akin. "Kaibigan ko yan, yung nasa loob, kaibigan ko." Sigaw ko, pilit na sumusulong. Mula sa aking kinatatayuan, nakita ko silang inilalabas siya. Isang katawan na walang malay, duguan, inilagay sa isang stretcher. Ang maganda niyang buhok ay puno ng bubog. Ang damit niya ay may mantsa ng dugo. Hindi ko nakita ang kanyang mukha, ngunit alam kong siya iyon. Pinilit kong lumapit, ngunit 2 pulis na ang humawak sa akin. Napanood ko na lang habang isinasakay nila siya sa ambulansya at ang tunog ng sirena ay unti-unting naglaho sa dilim, iniwan ako sa gitna ng basag na salamin at ng amoy ng gasolina. Sumunod ako sa ospital. Ang hallway ay malamig at amoy antiseptiko. Umupo ako sa isang upuang bakal sa labas ng emergency room. Ang aking mga damit ay punupan rin ng alikabok mula sa talyer. Ang aking mga kamay ay may mga pasa mula sa huling suntukan namin ni Ace. Naghintay ako. Bawat minuto ay isang paghihirap. Ang tanging naririnig ko ay ang pag-agos ng dugo sa aking mga tainga at ang paulit-ulit na huling mga salita ni Jackie. "Helen knows." Hindi nagtagal, dumating ang pamilya niya, ang kanyang mga magulang, mga kapatid. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-aalala at takot. Nang makita nila ako, ang kanilang pag-aalala ay naging galit. "Anong ginagawa mo dito?" Matigas na tanong ng tatay ni Jackie, isang lalaking mukhang makapangyarihan. "Ikaw, simula nang bumalik ka sa buhay ng anak namin, puro gulo na lang ang nangyari. Anong ginawa mo sa kanya?" "Wala po akong kasalanan." "Wala." Sumbat ng nanay niya, umiiyak. "Idinamay mo siya sa mga problema mo. Ang buhay namin ay tahimik bago ka dumating." Hindi ako nakasagot. Sa isang paraan, tama sila. Kung hindi dahil sa akin, hindi sana siya mangingialam. Hindi sana siya mapapahamak. Ang bigat ng pagkakasala ay dumagan sa akin, mas mabigat pa sa sakit ng pagtataksil na naramdaman ko. At sa gitna ng lahat ng iyon, dumating sila. Si Ace, kasama ang kanyang ina na si Helen Corpus. Si Ace ay nakasuot ng mamahaling suit. Ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara ng pag-aalala. Si Helen naman, isang babaeng matangkad at elegante, ay may aura ng kapangyarihan na tila kayang magpatigil ng lahat sa kanyang paligid. Nilapitan nila ang pamilya ni Jackie, nag-aalok ng pakikiramay. Isang perpektong pag-arte. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Dumayo ako at hinarap sila. "Mga hayop kayo," sabi ko. Ang boses ko ay nanginginig sa galit. "Alam kong kayo ang may gawa nito." Tumingin sa akin si Ace na parang isang basura. "Huwag kang gagawa ng eksena dito, Bartolome. May pinagdadaanan ang pamilya. Respeto naman." "Respeto?" Tumawa ako. "Alam mo ba ang salitang yan? Kayo ang nagplano nito. Kayo ang may kasalanan kung bakit nasa loob si Jackie ngayon, nag-aagaw buhay." Si Helen ang humakbang papalapit sa akin. Ang kanyang mga mata ay malamig na parang yelo. "Mr. Bartolome," sabi niya. Ang boses niya ay mahinahon ngunit puno ng pagbabanta. "I suggest you calm down and leave. Wala kang maitutulong dito. Baka kung ano pa ang mangyari sa'yo." Iyon ay hindi isang payo. Iyon ay isang babala. Isang malinaw na pagbabanta. Dumating ang security ng ospital at pinalayo ako. Mula sa malayo, napanood ko silang inaaliw ang pamilya ni Jackie na parang sila ang mga biktima. Sila ang mga santo. Kinabukasan, nakausap ko ang investigador ng pulis. "Aksidente," sabi niya, binabasa ang report. "May nakitang tama ang preno ng kotse. Maaring sinadya, maaring hindi. May witness na nagsabing may isang itim na van na mabilis na umalis sa lugar pero walang plaka. Mahirap na kaso ito, Mr. Bartolome. Kung wala tayong matibay na ebidensya." "Nasa telepono ko siya noong nangyari." Giit ko.
Sinabi niyang may sumusunod sa kanya. Ang tawag na yan ay hindi sapat na ebidensya. Pwedeng nagkataon lang, pwede siyang nataranta lang. Sarado na ang kaso bago pa man ito magsimula. Doon ko naintindihan kung gaano kalawak ang kapangyarihan ng mga korpus, pera, koneksyon, impluensya. Paano ako lalaban? Paano ko bibigyan ng hustisya si Jackie? Ang flash drive. Ang ebidensya, iyon na lang ang pag-asa ko. Pero alam kong kinuha na nila ito mula sa crash site. Desperado, naisip kong puntahan ang bahay ni Jackie. Baka may kopya siya sa kanyang laptop. Ngunit nang subukan kong pumasok sa subdivision, hinarang ako ng mga gwardya. May utos daw mula sa pamilya Corpus na bawal akong papasukin. Nalaman ko rin na si Helen na mismo ang kumuha ng lahat ng gamit ni Jackie. Mga laptop, telepono, lahat. Para daw ingatan. Isa na namang dead end. Nawala na ako ng pag-asa. Gabi-gabi, nasa ospital ako. Nakaupo sa labas ng ICU, nagbabantay. Isang gabi, sa tulong ng isang nurse na naawa sa akin, pinayagan niya akong pumasok sa loob ng ilang minuto habang wala ang pamilya. Ang makita si Jackie sa ganoong kalagayan ay parang dinurog muli ang puso ko. Ang kanyang mukha ay may mga pasa at sugat. Nakakabit siya sa napakaraming makina na tumutunog sa bawat paghinga niya. Umupo ako sa tabi niya. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Malamig. Jackie, patawarin mo ako. Bulong ko, ang mga luha ay tumutulo na sa aking pisngi. Kasalanan ko to. Sana hindi na lang kita idinamay. Patawarin mo ako. Nakatitig lang ako sa kanya sa bawat pagtaas at pagbaba ng kanyang dibdib. Akala ko iyon na ang huli naming pagkikita. Aalis na sana ako nang biglang gumalaw ang kanyang mga daliri sa aking kamay. Napatingin ako sa kanyang mukha. Ang kanyang mga pilik mata ay bahagyang kumurap. Dahan-dahan, iminulat niya ang kanyang mga mata. Malabo ang mga ito at tila hirap siyang mag-focus. Pero alam kong nakita niya ako. Lelino. Ang kanyang boses ay isang mahinang-mahinang bulong, halos hangin lang. Jackie, andito ako. Huwag kang magsalita. Magpagaling ka. Ling siya ng bahagya, isang kilos na tila nagbigay sa kanya ng matinding pagod. Yung ebidensya, huwag mo nang isipin yon. Ang mahalaga, mabuhay ka. Bart, bulong niya. Bart, ang palayaw niya sa akin noong mga bata kami mula sa aking pangalawang pangalan na Bartholomew. Walang ibang tumatawag sa akin yon kundi siya. Jim Locker, 8-15-22. Pagkatapos niyang sabihin iyon, muli siyang nawala ng malay. Ang mga makina ay nagsimulang tumunog ng mas mabilis. Pumasok ang mga nurse at doktor at pinalabas ako. Nakatayo ako sa labas ng pinto, ang puso ko'y muling tumitibok ng malakas. Ngunit ngayon, hindi dahil sa takot, dahil sa pag-asa. Hindi iyon mga salitang walang kabuluhan. Iyon ay isang mensahe, isang susi, isang huling pag-asa para sa hustisya. Mabilis akong naglakad palayo sa ICU, ang mga numero ay paulit-ulit kong sinasabi sa aking isipan para hindi ko makalimutan. 8-15-22. Kailangan kong makarating sa gym na madalas niyang puntahan. Nang marating ko ang parking garage ng ospital, ang aking isip ay abala sa pag-iisip kung paano ako makakapasok sa gym nang hindi napapansin. Papasok na sana ako sa aking truck nang may maramdaman akong presensya sa aking likuran. Bago pa ako makalingon, dalawang malalaking lalaki ang humarang sa aking daraanan. Nakasuot sila ng itim, ang kanilang mga mukha ay seryoso at walang emosyon. Hindi sila mga security guard ng ospital. Ang kanilang mga mata ay nagsasabing hindi sila naparito para makipag-usap. Mr. Bartolome, sabi ng isa, ang boses niya ay magaspang. Pinapasabi ni Mrs. Corpus, tigilan mo na raw ang pakikialam. Napaatras ako, napalibutan nila ako. Ang daan patungo sa aking truck ay sarado.
Ang daan palabas ng parking garage ay may isa pang lalaking nag-aabang. Patay na ang ilaw sa bahaging iyon ng paradahan. Tanging ang mahinang ilaw mula sa malayo ang nagbibigay liwanag. Hawak ko sa aking isipan ang susi para wasakin sila. Ngunit kailangan ko munang makalabas dito ng buhay. Ang takot ay isang mabisang panggatong. Nang makita ko ang dalawang lalaking papalapit, ang unang pumasok sa isip ko ay ang mga huling salita ni Jackie. Ang kanyang sakripisyo. Hindi ako pwedeng mamatay dito. Hindi ako pwedeng sumuko. Umalis na kayo, sabi ko, dahan-dahang umaatras patungo sa likod ng aking truck. Tumawa ang isa sa kanila. Mukhang hindi mo kami naintindihan. Sumama ka sa amin ng maayos o dito ka namin tatapusin. Sa isang mabilis na kilos, dinukot ko ang pinakamalaking wrench mula sa truck bed at ibinato sa kanila. Umiwas sila at ang ingay ng bakal na tumama sa semento ay umalingaw-ngaw sa buong parking garage. Iyon ang pagkakataon ko. Tumakbo ako hindi papalabas, kundi papasok sa masikip na espasyo sa pagitan ng mga nakaparadang sasakyan. Alam kong mas mabilis ako sa kanila sa ganitong lugar. Nagsimula ang isang habulan sa loob ng madilim na paradahan. Sumisiksik ako sa pagitan ng mga kotse, ginagamit ang mga poste bilang panangga. Ang puso ko ay tila sasabog. Nang makakita ako ng pagkakataon, binuksan ko ang pinto ng isang sasakyan na nagpaalarma dito. Ang ingay ay nakakuha ng atensyon. Sa pagkalito nila, tumakbo ako ng buong bilis patungo sa hagdanan. Iniwan sila sa gitna ng kumikislap na ilaw at nakakabinging sirena. Hindi ako bumalik sa aking truck. Dumiretso ako sa kalsada, pumara ng taxi. Ang aking mga baga ay naghahanap ng hangin. May mga galos ako at pasa, ngunit buhay ako. At may misyon akong kailangang tapusin. Saan tayo, sir? Tanong ng driver. Ibinigay ko ang pangalan ng gym, isang mamahaling fitness center sa kabilang bahagi ng syudad. Ang aking maruming damit at itsura ay hindi bagay sa lugar, pero wala na akong pakialam. Pagdating doon, nagpanggap akong isang miyembro na nakalimutan ang kanyang ID. Sa kabutihang palad, ang receptionist ay abala at pinapasok na lang ako. Ang aking puso ay kumakabog habang hinahanap ko ang locker. 8:15, 22. Nakita ko ito sa dulo ng isang hilera. Ginamit ko ang numerong iyon bilang kombinasyon. Bumukas ito. Ang locker ay walang laman. Sa isang saglit, nanlumo ako. Pero may napansin akong maliit na tape na nakadikit sa pinakaitaas na bahagi sa loob. Kinapa ko ito at doon naramdaman ko ito. Isang maliit manipis na bagay. Isang USB flash drive. Ang hininga na hindi ko na malayang pinipigilan ko ay biglang kumawala. Hawak ko na. Hawak ko na ang sandata. Hindi ako nagpunta sa pulis. Ang tiwala ko sa kanila ay matagal nang nawala. Dumiretso ako sa opisina ng aking abogado. Ginising ko siya sa gitna ng gabi. Lino, ano to? Anong nangyari sa'yo? Gulat niyang tanong nang makita ang aking itsura. Basahin mo, sabi ko, inilalagay ang USB sa kanyang kamay. Ito na ang paghuhukom. Isinaksak niya ang drive sa kanyang laptop. Ang mga file ay naka-encrypt, ngunit may isang text file na may pangalang Bart. Iyon ang password. Bumukas ang mga dokumento. Ang mga orihinal na kopya ng kasunduan sa panunuhol, ang mga bank transfer, at ang pinakahuli, isang audio file na ay petsa ng gabi ng aksidente ni Jackie. Pinindot namin ang play, boses ni Helen Corpus. Nagawa mo ba ang pinapagawa ko? Boses ni Ace. Yes, ma, I took care of it. Jackie won't be a problem anymore. Ang aksidente, magmumukha itong kasalanan niya. Nagkatinginan kami ng aking abogado. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ito na ang pinakahihintay namin. Ang ebidensya na hindi nila kayang itanggi ang kanilang sariling mga salita. Hindi natin ito idadaan sa korte, Lino, sabi ng abogado ko.
Masyado silang makapangyarihan. Patatagalin lang nila ang kaso. Kailangan natin itong isapubliko. Mayroon siyang kilalang investigative journalist, isang babaeng walang kinatatakutan at may reputasyon sa pagbubunyag ng mga pinakamalalaking iskandalo sa bansa. Ipinadala namin sa kanya ang lahat. Kinabukasan, sumabog ang balita. Nasa isang maliit na motel, ako nagtatago, nanonood sa telebisyon. Ang mukha ni Ace at ni Helen ay nasa lahat ng channel. Ang iskandalo ng Corpus Prime, panunuhol at attempted murder. Ang audio recording ay ipinarinig sa buong bansa. Ang stock market ay nag-react kaagad. Ang presyo ng shares ng Corpus Prime ay bumagsak na parang bato. Ang kanilang mga kasosyo sa negosyo ay isa-isang bumitiw. Ang imperyong binuo nila sa loob ng maraming dekada ay nagsimulang gumuho sa loob lamang ng ilang oras. Napanood ko ang pag-aresto sa opisyal ng City Hall na nasuhulan. Nag-issue ang korte ng warrant of arrest para kay Ace at Helen Corpus. Ang kanilang mga pangalan ay hindi na simbolo ng kapangyarihan kundi ng krimen at kahihiyan. Sa wakas, nakamit namin ang simula ng hustisya. Habang pinapanood ko ang pagbagsak nila, hindi ko maiwasang isipin si Jade. Nasaan siya ngayon? Ano ang nararamdaman niya? Sa isang marangyang penthouse unit, si Jade ay nakatitig din sa telebisyon. Ang kanyang mukha ay walang kulay. Ang boses ni Ace sa audio recording ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Jackie won't be a problem anymore. Ang lalaking minahal niya, ang lalaking ipinagpalit niya sa akin ay hindi lang isang manloloko. Isa siyang halimaw, isa siyang mamamatay tao. Ang takot ay gumapang sa kanyang puso. Tumingin siya sa paligid ng ginintuang hawla na kanyang ginagalawan. Ang lahat ng ito ay binuo sa kasinungalingan at dugo. Hindi na niya kaya. Nagmamadali, kinuha niya ang kanyang mga gamit, isinilid sa isang maleta. Kailangan niyang umalis. Ngunit sa pagbukas niya ng pinto, bumungad sa kanya si Ace. Ang kanyang mukha ay puno ng galit, isang bagsik na ngayon lang nakita ni Jade. Saan ka pupunta? Sigaw niya, hinablot ang braso ni Jade ng mahigpit. Bitiwan mo ako, Ace. Tapos na tayo. Tapos na, ngayon ka aalis kung kailan bumabagsak na ang lahat? Kasalanan mo to. Kung hindi dahil sa'yo, kung hindi dahil sa Letsing Lino, na yan, hindi sana mangyayari to. Itinulak niya si Jade sa dingding. Hindi ka aalis, dito ka lang. Sa gitna ng kanyang takot, may isang bagay na nag-udyok kay Jade na lumaban. Habang sumisigaw si Ace, habang inaamin nito ang lahat ng kanyang galit at pagbabanta, dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang telepono at pinindot ang record button. Nang makakita siya ng pagkakataon, sinipa niya si Ace at tumakbo palabas ng unit. Hindi siya nagpunta sa kanyang mga kaibigan, hindi siya nagtago. Dumiretso siya sa pinakamalapit na istasyon ng pulis. Dumating ang araw ng aming huling hearing para sa annulment. Pumasok ako sa korte na may bigat sa aking puso, ngunit may kapayapaan. Sa labas, ang media ay nagkakagulo, nag-aabang sa pagdating ni Ace na pansamantalang nakalaya matapos magpiyansa. Pumasok si AC sa korte, mayabang pa din na para bang wala siyang kasalanan. Pumasok din si Jade, kasama ang kanyang abogado. Umupo siya sa kabilang panig, hindi tumitingin sa akin. Nagsimula ang hearing. Nagsalita ang aking abogado. Ngunit nang si Jade na ang tatawagin, isang bagay na hindi inaasahan ang nangyari. Tumayo si Jade. Your Honor, sabi niya, ang boses niya ay nanginginig ngunit malinaw. Bago po ako magsalita, gusto ko pong tanggalin ang serbisyo ng aking abogado. Nagulat ang lahat, pati na si Ace. Your Honor, gusto ko pong aminin ang lahat, patuloy ni Jade. Ang mga luha ay nagsimulang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Lahat ng sinabi ko laban kay Lino Bartolome ay kasinungalingan. Pinilit at tinuruan lang ako ng mga abogadong binayaran
ni Ace Corpus. Nagkaroon kami ng relasyon ni Ace habang kasal pa kami ni Lino. Ako po ang nagkasala. Tumingin siya sa akin. Sa unang pagkakataon, nakita ko sa kanyang mga mata ang tunay na pagsisisi. Lino, patawarin mo ako. Hindi ko hinihiling na tanggapin mo, pero kailangan kong sabihin ang totoo. Ngunit hindi pa siya tapos. Humarap siyang muli sa huwes. Your Honor, meron din po akong bagong ebidensya na isusumite. Hindi para sa kasong ito, kundi para sa kasong kriminal laban kay Mr. Ace Corpus. Itinaas niya ang kanyang telepono. Nakarecord po dito ang kanyang pagbabanta at pag-amin sa pananakit sa akin kagabi. Sa hudyat ng huwes, pumasok ang ilang pulis sa loob ng korte. Habang si Jade ay nagsasalaysay, lumapit ang mga pulis kay Ace. Mr. Ace Corpus, inaaresto ka namin para sa physical assault at grave threats. Hindi niyo ako pwedeng arestuhin! Sigaw ni Ace nagpupumiglas. Hindi niyo alam kung sino ako. Habang kinakaladkad siya palabas ng mga pulis, nakaposas na ang kanyang mga kamay, tumingin siya sa amin ni Jade. Hindi pa tayo tapos. Papatayin ko kayong dalawa. Ang kanyang mga sigaw ay naglaho nang isara ang pinto ng korte. Tapos na. Sa wakas, tapos na ang lahat. Tumingin ako kay Jade. Isang tahimik na pagtango ang ibinigay ko sa kanya. Isang pagtanggap, hindi sa kanyang pagbabalik, kundi sa kanyang pagpapalaya sa akin at sa sarili niya. Sa sandaling iyon, nag-vibrate ang telepono ko sa aking bulsa. Isang numero mula sa ospital. Biglang nanlamig ang aking buong katawan. Sinagot ko ito, ang aking kamay ay nanginginig. Hello, Mr. Lino Bartolome? Opo, ako nga po. Gusto ko lang pong ipaalam sa inyo, sabi ng nurse sa kabilang linya, ang kanyang boses ay masaya. Ang pasyente sa ICU, si Miss Jackie Montefalco, gising na po siya. Napahawak ako sa pader para suportahan ang aking sarili. At, Mr. Bartolome, dagdag ng nurse, kayo po ang una niyang hinahanap. Ang takbo mula sa korte papunta sa ospital ay mas mabilis pa kaysa noong gabing akala ko'y mamamatay na siya. Ngunit ngayon, ang bawat pag-apak ko sa accelerator ay hindi na dulot ng takot, kundi ng isang pananabik na matagal ko nang hindi naramdaman. Ang pag-asa. Pagdating ko sa ospital, dumiretso ako sa kanyang bagong silid. Hindi na siya nasa ICU. Pagbukas ko ng pinto, nakita ko siya, nakaupo sa gilid ng kama, nakatingin sa labas ng bintana. May benda pa rin sa kanyang ulo at mga pasa sa braso. Ngunit ang kanyang mga mata ay buhay, gising na gising. Napalingon siya nang marinig niya ako. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang nangiting pagod, ngunit totoo. Lino, sabi niya, ang boses niya ay mahina pa, medyo paos, ngunit iyon ang pinakamagandang musikang narinig ko sa loob ng mahabang panahon. Lumapit ako, dahan-dahan, na parang isang malinggalaw alas sa malinggalaw ko lang ay maglalaho siya. Umupo ako sa silyang katabi ng kanyang kama. Walang salitang lumabas sa aking bibig. Tinitigan ko lang siya at sa mga mata naming dalawa, nag-usap kami. Nagpasalamat kami, nagdamayan kami. Salamat, sa wakas ay nasabi ko, ang boses ko ay halos mabasag. Salamat Jackie, iniligtas mo kaming lahat. Umiling siya. Pareho lang tayong lumaban, Lino. Hinawakan niya ang aking kamay. Ang kanyang hawak ay mahina, ngunit iyon ang pinakamatibay na koneksyon na naramdaman ko. Sa sandaling iyon, alam kong tapos na ang digmaan. Ang nagsisimula na ngayon ay ang mahabang proseso ng paghilom. Lumipas ang mga buwan, ang bawat araw ay isang hakbang palayo sa bangungot. Naging bahagi ng aking rutina ang pagdalaw kay Jackie. Mula sa pag-upo niya sa wheelchair hanggang sa kanyang mga unang hakbang gamit ang saklay sa physical therapy hanggang sa araw na kayanan niyang maglakad ng mag-isa sa hardin ng ospital. Nandoon ako, hindi bilang isang manliligaw, kundi bilang isang kaibigan.
Isang kaibigan na tahimik na nagbibigay ng suporta, na nag-aabot ng tubig kapag pagod na siya, na nakikinig sa kanyang mga kwento tungkol sa sakit at sa pag-asa. Sa mga simpleng sandaling iyon, ang aming pundasyon na binuo sa gitna ng trahedya ay lalong tumibay. Habang siya ay nagpapagaling, ang mundo sa labas ay patuloy na umikot. Ang kaso laban sa mga korpus ay umusad ng mabilis dahil sa dami ng ebidensya at sa bigat ng opinyon ng publiko, hindi na sila nakapalag. Si Ace at si Helen Corpus ay parehong napatunayang nagkasala. Habang pinapanood ko sa balita ang paghatol sa kanila ng maraming taon sa bilangguan, wala akong naramdamang saya o paghihiganti. Ang naramdaman ko lang ay isang malalim na kapayapaan. Isang kabanata sa aking buhay na sa wakas ay tuluyan nang nagsara. Isang araw, pag-uwi ko sa bahay, may isang sulat na naghihintay para sa akin. Walang return address, ngunit kilala ko ang sulat kamay. Galing kay Jade. Nanginginig ang kamay ko habang binubuksan ko ito. Lino. Hindi ko alam kung babasahin mo ito, pero kailangan kong isulat. Umalis na ako sa syudad. Nagsimula ako ng bagong buhay sa isang lugar kung saan walang nakakakilala sa akin. Isang buhay na simple. Isang buhay na siguro'y para sa akin talaga. Walang karangyaan, walang kasinungalingan. Walang araw na hindi ko pinagsisisihan ang lahat. Sinira ko ang tiwala mo, ang pagmamahal mo, at ang mga pangarap natin. Walang sapat na salita para humingi ng tawad. Hindi ko hinihiling na patawarin mo ako dahil alam kong hindi ko iyon deserve. Ang sulat na ito ay para sa akin, para sa wakas ay mapalaya ko ang sarili ko sa pamamagitan ng pag-amin sa iyo ng lahat ng pagkakamali ko. Nabalitaan ko ang nangyari kay Jackie at ang pagbagsak ng mga korpus. Sana ay nasa mabuti kang kalagayan. Dasal ko na mahanap mo ang tunay na kaligayahan ng kaligayahang inagaw ko sa iyo. Hanggang dito na lang. Jade. Pagkatapos kong basahin ang sulat, tiniklop ko ito at itinago sa isang kahon. Ang natitirang galit at pait sa aking puso, na hindi ko namalayang nandoon pa pala, ay unti-unting naglaho. Pinalitan ito ng pagtanggap, at sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang tunay na kapatawaran. Ang Dos Disenyos ay muling nabuhay. Dahil sa iskandalo, ang proyekto ng Corpus Prime ay tuluyan nang nakansela. Ang aming lupa ay nanatiling amin. Ang aking pangalan ay nalinis at ang mga kliyente ay nagsimulang bumalik, mas marami pa kaysa dati. Ang talyer ay muling napuno ng tunog ng lagari at pukpok ng maso. Ang bawat piraso ng muebles na ginagawa ko ay tila may bagong kahulugan. Ito ay simbolo ng pagbangon, ng paglikha ng bago mula sa isang bagay na nasira. Nang tuluyan nang makalabas si Jackie sa ospital, ang aming pagkikita ay hindi na sa loob ng mga puting pader. Niyaya ko siyang kumain sa labas. Pumunta kami sa mga lugar na pinupuntahan namin noong mga bata pa kami, ang lumang playground, ang fishball stand sa kanto, ang parke kung saan kami unang natutong magbisikleta. Sa bawat kwento at bawat tawa, unti-unti naming tinatanggal ang mga anino ng nakaraan at muling tinutuklas ang simple at dalisay na pagkakaibigan na minsan naming pinagsaluhan. Isang gabi, dinalaw niya ako sa talyer. Ang lugar ay malinis na at abala. May mga bagong order na nakalinya. Mukhang bumabalik na sa dati ang lahat, sabi niya nakangiti habang tinitignan ang paligid. Hindi na ito babalik sa dati, Jackie. Sagot ko, mas maganda na ito ngayon. Lumapit siya sa isang piyesa na kasalukuyan kong tinatapos sa gitna ng talyer. Ito ay isang bagay na pinaglaanan ko ng espesyal na oras at atensyon. Isang kuna, isang duyan para sa sanggol na gawa sa pinakamakinang na akasya na may mga inukit na maliliit na bituin at buwan. Ang ganda, sabi niya, hinahaplos ang makinis na kahoy.
para kanino yan? May kliyente ka na palang may baby. Tumingin ako sa kuna at pagkatapos ay tumingin ako sa kanya. Sa ilalim ng mainit na ilaw ng talyer, nakita ko sa kanyang mga mata ang kinabukasan. Wala pa. Sagot ko, ang aking boses ay malambing at puno ng kahulugan na alam kong naiintindihan niya. Hindi ko pa alam kung para kanino, pero gusto kong maging handa para sa isang bagong simula. Ang mga ngiti sa kanyang mga labi ay lalong lumawak. Isang ngiti na puno ng pag-unawa, ng pag-asa. Walang salitang binitawan, ngunit sa tinginan naming iyon, isang pangako ang nabuo. Lumipas pa ang ilang panahon. Ang huling eksena ng aming kwento ay hindi sa isang magulong korte, hindi sa isang madilim na parking lot, or sa isang malamig na ospital. Ito ay sa dalampasigan. Ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nag-iiwan ng mga kulay kahel at lila sa kalangitan. Ang tunog ng mga alon ay isang mahinang musika. Naglalakad kami ni Jackie sa buhanginan. Ang aming mga kamay ay magkahawak. Ang mga peklat ng aming nakaraan ay naroon pa rin, ngunit hindi na sila masakit. Sila ay mga paalala na lang ng mga laban na aming napagtagumpayan, ng mga sakit na aming nalampasan. Ang kwentong ito ay nagsimula sa isang halik ng pagnanasa at pagtataksil na sumira sa lahat. Ngunit habang naglalakad kami sa paglubog ng araw, ang kwento namin ay nagtatapos sa isang mas simple at mas matibay na kilos. Ang paghawak ng aming mga kamay. Isang hawak na nagsasabing, nandito ako. Isang hawak na puno ng tiwala, respeto, at isang pag-ibig na binuo hindi sa simbuyo ng damdamin, kundi sa pundasyon ng pagkakaibigan, katatagan at sa tahimik na pangako ng isang bagong umaga. Hinigpitan ko ang aking pagkakahawak sa kanyang kamay. Tumingin siya sa akin at ngumiti. At sa ngiting iyon, alam kong sa wakas, nakauwi na ako.